flag down at walang boundary. Andar na mga balita, andar na mga balita. Kahit tiniyak ng Pangulong hindi magkaka-brownout ngayong eleksyon, nakiusap ang Department of Energy sa publiko na magtipid pa rin sa pagkonsumo ng kuryente. Manipis pa rin daw ang reserbang kuryente na nasa grid kahit isa na lang sa mga plantang pumalya kahapon ang hindi pa gumagana. Narito ang detalye. Andar na mga balita. Sa sobrang init ng panahon, dala-dalawang electric fan na ang nakabukas sa bahay ni Aling Risa. Bukas din ang TV at aircon sa kwarto. Hindi man kaya yung init eh. Pero pakiusap ng Department of Energy kahit kasagsagan ng tag-init, maghinay-hinay sana ang lahat ng mga consumer sa paggamit ng kuryente. Kaninang tanghali kasi nagdeklara ng yellow alert ang NGCP sa buong Luzon dahil sa manipis na reserba ng kuryente sa grid. Pumalo lamang ito sa 785 megawatts. Ang ibig sabihin kung magkakataong bumigay ulit ng isang malaking planta lang, magkakaroon ulit ng brownout. Kaninang alas 7 ng gabi, naitaas na sa 1,576 megawatts ang reserba ng grid, na bahagya na lang kapos sa komportabling supply. Pero nakamonitor pa rin ang NGCP sakaling tumaas ulit ang demand bukas. Kung pwede magtipid tayo ng gamit, kung hindi naman gagamitin, patay na natin yung ating mga hindi ginagamit na appliances. Sa inisyal naman na investigasyon ng DOE at NGCP, lumalabas na pumalya ang tinatawag na Special Protection Device ng Binyan Kalaka Transmission Line. Kaya bumagsak ang supply ng Kalaka Unit 1 at nag-domino effect sa 5 pang planta. Ang Special Protection Device ay ang automatic system na nagsisigurong hindi madadamay ang ibang linya kapag nasira ang isa. Sa ngayon, tanging ang Kalaka Unit 2 na lang ang hindi pa naibabalik sa operasyon. Sa tingin ko, wala talagang sabotage. It's very remote from our point of view. May nakahanda namang contingency plan ang DOE at Meralco para sa eleksyon. Ito ang mga genset na dadalhin ng bawat 220 service crew na ide-deploy ng Meralco sa mga canvassing center sa May 13. Bawat isa ay kayang tumakbo na mahigit 5 oras. Handa na rin ang mga oil-fired power plants ng DOE na kayang magbigay ng higit 1,000 megawatts ng reserbang kuryente sakaling magkaaberya sa Lunes. Michelle Orosa, News 5.